Ibig sabihin nakikinig kayo. Ibig sabihin magaling tayong magturo. Ay, yun lang. So, meron tayong 3x plus 7 equals 22. Sagot. So, lipat lang. So, magkakaroon tayo ng 22 minus 7. Then, 3x equals 15. Then, divide both side by 3. So, yung value ng x is 5. Yan nakakuha. Let's say meron tayong x squared plus 5x plus 6. Ano yung factor niya, guys? Factor. So basically ito guys is x plus 3 and x plus 2. Number 3, 2, 3, and 4, 11. Find the slope. Shopee. So, di ba sabi natin is y sub 2 minus y sub 1 yung slope over x sub 2 minus x sub 1. So, yung formula is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, lagyan mo lang to ng x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Then, yun na. So, meron tayong y sub 2 which is 11 minus yung 3 natin over yung 4 minus yung 2. So, magkakaroon tayo ng 11 minus 3 which is 8 over 4 minus which is 2 and 8 over 2 is 4. 4 units. Number 4. That's your knowledge. May knowledge. So, let's say meron tayong x cube raised to 4. Simplify. Okay guys, kapag nakaganto yung format, meron tayong x cube raised to 4. So, minumultiply lang natin yung exponents. So, 3 times 4, that is 12. Number 5. Absolute value naman. Pag ganito yung given guys na absolute value of x minus 5 equals 10. So, inequate lang natin yung absolute value sa positive 10 tsaka sa negative 10. So, solve na. So, x equals 10 plus 5. So, magkakaroon tayo ng 15. Tapos, yung isa naman is x equals negative 10 plus 5 which is magiging negative 5. Galing. Pwede na. Number 6. So, let's say meron tayong logarithm of 32 to the base 2. Anong sagot? So, basically, sabi natin pag ganito yung given, saan mo i-raise yung base mo para maging 32 siya? So, that is 5. Or 2 raised to 5 equals 32. Number 7. So, let's say meron tayong 3, 1, 2, 4. Find the determinant. So, 3 times 4, magiging 12. Minus yung 1 times 2 which is 2. So, magkakaroon tayo ng 10. Sundan. Mabilis ba? Day lang naman, di ba? So, number 8. Let's say meron tayong 2x squared equals 50. So, find the value of x. So, meron tayong 2x squared equals 50. So, i-divide muna natin by 2. Then, magkakaroon tayo ng x squared equals 25. Kasi yung 50 divided is 25. So, kailangan natin is x, hindi x squared. So, kailangan natin siya i-square root both side. So, pag nag-square root tayo both side, matatanggal yung square root pati yung squared. Then, makukuha natin yung square root ng 25 which is 5. Pero dahil equation siya guys, meron siyang plus minus. So, dalawa yung sagot. Una is yung positive 5. Then, yung negative 5. f of x equals 3x. Then, g of x
equals x plus 2. Find f of g of x. Meron tayong f. Kunin natin 3x muna. Then, pagaling dito guys, palitan natin yung x ng x plus 2. So, magkakaroon tayo ng 3 times yung x magiging x plus 2. Then, distribute na lang. So, magkakaroon tayo ng 3 times x which is 3x. Then, 3 times 2 magiging 6. So, ito na siya. Ito guys, composite function daw. Kanina lang din ito tinrora. Ay, kanina ba? So, let's say meron tayong 3x plus 2y equals 16. Then, 7x minus 2y equals 4. So, find the solution. So, pag inad natin both side, magkakaroon tayo ng 3x plus 7x which is 10x. Ito makakancel yung y. Then, magiging 16 plus 4 magiging 20. Then, divide both side by 10. So, makuha natin yung value ng x which is 2. Then, ito yung value ng x. Punta tayo sa y. Pili lang kung anong equation yung gagamitin. Pwede yung una, pwede yung pangalawa. So, gagamitin natin yung equation 1. 3x plus 2y equals 16. Then, i-plug lang natin guys yung x which is 2. So, magkakaroon tayo ng 2 dito plus 2y equals 16. Then, 3 times 2 magiging 6 plus 2y equals 16. Then, solve na lang. So, lipat lang yung 6. Magiging 2y equals 16 minus 6. Then, magiging 2y equals 10. Then, divide both side by 2. So, yung value ng y is 5. So, meron tayong ordered pair na 2, 5. So, hindi siya pwedeng 5 to guys kasi di ba ordered pair is x, y. Tira kasi yung charger ko eh. So, basically guys, pag ganito yung given, factorable naman actually. Like, kunin natin yung last term na negative 5. Sama yung operation, di ba? So, factors na sign is positive times negative lang. So, isang positive, isang negative na dapat magre-result sa middle term na negative 4. So, pag negative yung sign guys, mas malaki dapat yung factor na negative. So, basically, yung 5 is 1 times 5. At dahil mas malaki yung 5 natin, dapat nasa negative sign siya. So, okay na to. Na factor. So, ngayon, lalagay na lang natin siya as x plus 1 equal times x minus 5. Then, equate natin sa 0. So, ngayon, titig method, pwede na to guys. Kasi kapag plus, magiging minus yon or negative. Then, kapag negative, magiging plus. Pag in-equate. So, yung sagot natin is negative 1, 5. Next, number 12. Pahinga daw kayo guys. Pahinga na kayo kasi, yan yung magpahinga eh. So, basically, yung 72, that is 9 times 8. Tama. Wherein, yung 9 natin guys, thank you, Angry Frets. So, meron tayong 9. Pwede mo siyang i-stop ka na dito kasi perfect square na siya. Pero kung gusto mong gawin siyang prime numbers, pwede rin. So, gawin mo siyang puro prime na lang. So, yung 9 is 3 times 3. Then, yung 8 naman is 4 times 2. Wherein yung 2 is prime, pero yung 4 is 2 times 2 pa. So, ibig sabihin, yung 72, pwede natin siya i-rewrite as square root ng 3 times 3. Tapos, may tatlong 2. Then, dahil naka-square root lang siya guys, kailangan lang natin ng pair na ilalabas. So, kung meron kang dalawang 3, pwede ilabas. Magiging 3 siya sa labas. Isa lang yun. Then, may pair na 2 pa. Labas mo yun. 2 times mo siya dito. Then, yung natira na isa, nasa loob pa rin siya ng radical sign. So, ngayon, multiply mo na lang to. So, yung 3 times 2, magiging 6. Then, may square root of 2. So, yung final answer. Anyways, dito pwede ka na mag-stop eh. Dito tsaka dito. Kasi may perfect square na. Then, lalabas mo na lang yung square root mo na lang. Or pwede siyang maging 36 times 2. Ay, tama. Kasi yung 36 is perfect square. Which is 6.
Number 13. Hilo na ako ah. So let's say meron tayong 3 logarithm of x plus logarithm of y. Condense lang guys. Magkakaroon tayo ng, i-rewrite mo muna siya, gawin mo siyang exponent yung nasa labas, ay nasa gilid. So magiging logarithm of x cube, then plus logarithm of y. So dahil pareho sila ng base, pwede mo i-condense yon as isang logarithm. At dahil naka-plus to guys, magmamultiply tayo ng arguments. So 3x cube, then yung y. Ito yung magiging sagot natin. Tinapik pala nito kanina. Next, number 14. Let's say meron tayong 10 minus 2x less than or equal to 4. Ang sagot. So, ito guys, kapag ganito naman, inequality naman to. Pag may mga symbol na ganyan. So, solve for x pa rin siya. Alas pares lang naman ng pag-solve sa equality. So, lipat lang natin yung 10 na constant. So, magkakaroon tayo ng negative 2x less than or equal to 4 minus 10. Then, simplify natin yan. Yung 4 minus 10 is negative 6. Then, mag-divide tayo both by negative 2. So, yung matitira sa left side is x na lang. At dahil nag-divide tayo ng negative na coefficient, magre-reverse yung sign. So, instead na less than or equal, magiging greater than or equal. Then, magkakaroon tayo ng 6 divide 2 or negative 6 divide 2 which is 3. So, ito yung magiging sagot natin. Then, kung gusto mo kunin yung solution set, plug mo to dito. Then, yan. Ito na yun eh. Oh, yan. Number 15. Kasya pa ba yun dito? So, let's say meron tayong f of x. Mabilis ba? Parang mabilis yung pacing natin. Find yung inverse. Mabilis yata, no? Inverse. So, galing dito, gagawin lang natin siyang y, yung f of x, then 4x minus 8. Then, interchange yung x and y. So, yung y magiging x, then yung x magiging y. Then, solve for y. So, big sabihin, lipat mo tong negative 8. So, magkakaroon tayo ng x plus 8 equals 4y. Then, i-divide na lang natin by 4 both side. So, makukuha na natin yung inverse na y equals x plus 8 over 4. So, ito yung magiging inverse function natin. So, let's say meron tayong 2, 5. Babagalan ko lang ngayon boses ko para matulog na kayo. So, find s sub 5. 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14. Pwedeng ganun. Pero using formula, pwede rin. So, yung formula kasi sa sum ng arithmetic sequence is a series. Tama. Magkakaroon tayo ng n over 2. Then, a sub 1 plus a sub n. Kapag merong last term. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 5 over 2. Wherein yung a sub 1 natin is 2. Yung last term natin is 14. So, magkakaroon tayo ng 5 halves. Then, 2 plus 14 magiging 16. Then, pwede na tayo mag-simplify dito. So, yung 2 tsaka 16 divisible by 2. So, magiging 5 na lang times 8. Then, 5 times 8 is 40. Though, pwede mo siya i-mental kasi maliit lang naman yung mga value. Like, 2 plus 5 is 7, plus 8 is 15, plus 11. Ilan yan? 26 plus 14 is 40. So, meron tayong 3 times 5. So, that is 15. Wherein yung r natin guys is, or yung I squared natin is, diba may value siya na negative 1. So, meron tayong 15 times negative 1, which is negative 15 yung sagot. If ever na trip nyo, magpa-plug na lang ako ng YT. Yan, magsasolve.
Kung gusto nyo guys ng mga ganyan, yan, punta kayo dyan. Kasama kayo dyan, dami yan, no? 1,000 yan. Meron tayong number 18. Then, y equals 3x. So, as you can see, yung y equals x squared minus 4 natin, tsaka y equals to 3x, pwede natin y equals to y. Like, yung isang equation, lalagay natin sa y. So, gawin na natin siyang 3x, yung y dito, equals sa x squared minus 4. So, magkaroon tayo ng quadratic. So, ibig sabihin, gagawin natin is equate natin sa 0. Then, magkaroon tayo ng x squared. Then, ilagay na natin itong 3x. So, pag nilipat natin sa right side, magiging minus 3x siya. Then, minus 4. Remember, pag nililipat natin sa kabilang side, di ba? Nagpapalit ng sign. So, ngayon, meron tayong quadratic. Pwede natin ito i-solve using quadratic formula. Pero, factorable naman. So, factoring na lang. So, magkakaroon tayo ng x minus 4 times x plus 1. Kasi yung negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 plus 1 is negative 3. So, ngayon, magkakaroon tayo ng value ng x, which is positive 4. Then, yung value ng y, x ulit na isa, is negative 1. Pero hindi pati yung final answer kasi kailangan natin kunin yung value ng y na. So, syempre, hindi na tayo pupunta dito sa may x squared kasi meron tayong mas madali na given na y equals to 3x. So, galing sa y equals 3x, plug natin yung unang nakuha nating variable na x which is 4. So, magkakaroon tayo ng value na y equals 3 times 4 which is 12. So, makakuha tayo ng ordered pair na 4 and 12. Bakit? Kasi yung ginamit natin na variable x is 4. Ito yung una. Then, punta tayo sa isa pa. Ililet natin yung x, which is negative 1. So, plug lang natin yun. So, magkaroon tayo ng y equals 3 times negative 1, which is negative 3. So, magkaroon tayo ng ordered pair na negative 1, negative 3. Daming box. So, ko na kayo na ito. Sigurado. Nararamdaman ko na. Simplify. Anyways, meron tayong x squared y cubed squared over x raised to 5y. So, simplify man natin guys ito. Distribute natin yung exponent. So, magkakaroon tayo ng 2 times to magiging 4. 3 times to magiging 6. Over x raised to 5. Then yung y. So, quotient rule na lang. Kung sino mas marami, doon matitira. So, basically, may matitirang 5 sa y kasi may isang y sa baba. So, mababawasan yung sa taas ng isa. Then, yung sa taas naman, meron kang x raised to 4. Mas marami yun sa baba. Kasi matitira doon na isa. O, ganun siya kadali. Hindi mahirap. Next, number 20. So, let's say meron tayong 2 logarithm of x to the base 5 equals logarithm of 9. Sorry. Base 5 pala. So, meron tayong 2 logarithm of x to the base 5 equals logarithm of 9 to the base 5. So, pag parehas ng bases guys, actually pwede na natin yan i-equate. So, kapag ganito yung given, diba pag may nasa labas, iangat natin doon. So, maging x squared equals yung 9. So, ngayon, kailangan mo lang siya square root both side. So, makakuha tayo ng x equals plus minus 3 kasi square root ng 9. Pero remember, logarithm yung sinusolve natin guys. So, bawal magkaroon ng negative sa argument kasi maging undefined. So, kung dalawa yung sagot natin, ang kukunin lang natin na sagot is yung positive number. Kasi, pag nag-plug tayo ng negative dito, mag-undefined siya. Pero kung positive ilalagay natin doon, di okay yun. So, 3 lang yung magiging sagot natin. So, gano'n siya ginagawa. Number 21 na guys. So, let's say meron tayong 27 raised to 2/3. So, meron tayong 27 raised to 2/3. So, kapag ganito guys, ito rational fraction to. Rational fraction.
So, meron tayong 27 raised to 2/3. Then, meron tayong rational exponent. So, ayan. I-write lang natin siya into radical form. So, kapag yung denominator natin is cube, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng cube root. Then, kakopy natin yung base as radicand. Then, magkakaroon tayo ng squared para sa numerator na yan. Then, yung 27 or yung cube root of 27, that is 3. Wherein, meron pa tayo dong 2 sa labas na exponent. And yung 3 squared magiging 9. Basic. Next. Number 21. 20 na pala. So, meron tayong square root ng 2x plus 3. Kaya ko ba to? Tanggalin natin yung radical sign. So, magkakaroon tayo ng squared natin sila both side para ma-eliminate yung radical sign. So, magkakaroon tayo dito ng 2x plus 3. Then, x squared. So, ngayon, meron tayo na ito. Quadratic siya. So, itong mga sa left side, lilipat natin sa right side. So, equate natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 2x minus 3. Kasi nagpapalit ng sign. So, ngayon, factorable naman, pwede natin isagutin, no? So, magkakaroon tayo ng factor nila, which is x minus 3 tsaka x plus 1. So, ngayon, titig method na lang. Kapag minus, nagiging plus. Kapag plus, nagiging minus. So, ngayon, ano yung magiging sagot natin? Parehas ba sila sagot? Pag radical, guys, di ba? Pag radical equation, kailangan mo i-check sa given kung tama. So, pag nag-plug ba tayo dito ng 3, like 2 times 3, di ba 6 plus 3 magiging 9. Then 9, square root ng 9 is 3. Yung x natin is 3 rin. Ibig sabihin tama. So, check natin to. Eh, yung negative 1, 2 times negative 1 is negative 2 plus 3 is 1. And yung square root ng 1 is 1. Wherein ang pinaplag natin sa x is negative 1. So, ang 1 ba is equal sa negative 1? So, hindi. So, ito parabola. Napanood rin yung vids ko sa YT. Madami doon guys sa parabola. Sa mechanics. Pero din nun. So, let's say meron tayong y equals x minus 3 squared plus 7. Abangan nyo guys yung mga ipopost ko na nilive ko dito. Ipopost ko rin dito sa TikTok. May playlist na ako na ginawa eh. Sana araw-araw naman nagpo-post oh. Kaya lang minsan nakakapagod din mag-edit eh. Pwede sana kung nag-edit lang ako eh. Hindi eh. Dami kong ginagawa eh. Ay wala tanong. Yung tanong guys is vertex. Ba't galit? Siyempre pagod na eh. Ay, joke lang. Galit ba ako? Kasi nagbibigay. Joke. Joke only. Joke lang. 3-7. So, pag vertex guys, meron tayong given na y equals to x minus 3 na squared plus 7. Hindi mo isasolve yan guys ha. Ang kailangan nating hanapin is vertex. So, ibig sabihin yung peak ng point natin. Pwede siyang highest or lowest point vertex. So, ngayon, kapag naka-vertex form, madali na hanapin. Kumbaga, yung may pair, kunyari x minus 3, may pair siya na negative 3, diba? Magiging plus lang yon. Ito na ginagawa natin kanina. Then yung sa another pair, kung plus 7 siya, plus 7 na. Kung minus 7, di minus 7. So dahil plus to guys, so magiging plus 7 or 7. Ayan yung vertex niya. Okay. Number 24. So let's say meron tayong I raised to 10. Now simplify. Anong KH? 1 daw. Report.
Ay, yan. I raised to 10. Ganyan ba yung 1 ko? Di yan lang. Joke lang. Di yan lang. Last na yan? Tamad na ako eh. Tamad na ako guys eh. Sagot. 1 to the left, 1 to the right. Anyways guys, sa complex number, yung I kasi 'di ba? Re-remind lang natin na. So meron tayong I which is equals to negative 1 square root, 'di ba? Sikat ang negative 1. Then kapag kinuha natin yung I squared, magkakaroon tayo ng I or I mean yung square ng negative 1 natin is square din natin kasi galing dito pag in-square natin siya, maka-cancel yung radical sign. So, matitira dito is negative 1. So, ito yung value ng I. Ito yung sa I squared. Then, kapag nag-I cube tayo, which means, di ba yung value ng I squared natin is negative 1 times yung I. So, magkaroon ka ng negative I. Then, kapag nag-I raised to 4, so, galing sa negative I, yung I cube natin, times yung I, magkakaroon tayo ng negative I squared. Wherein, ang I squared is negative 1. So, bali magkakaroon tayo ng negative times negative 1, which is positive 1. So, kung magkakaroon ka ng I raised to 5, magbabalik na lang to dito sa I. Kasi yung 1 times I is I pa rin. So, bali, kung meron tayong given na I raised to 10, yung exponent natin na 10, i-divide lang natin by 4. So, bali, ang makukuha natin na whole number is, di ba, 2? Kasi 4, 8. So, may matitira pa dun na I squared. May 2 pang makukuhang matitirang I or I squared siya. Where yung I squared natin is negative 1. So, negative 1 yung sagot. Naku, maintindihan nyo. Pag hindi, tulog na kayo.